Hi, good morning. Good morning po sa ating lahat. Kamusta kayo? So magandang umaga sa atin. Umaga po rito sa Barcelona is 8:40 ng umaga po. Sakit ng singaw ko. Meron akong singaw Naikagat ko yung labi ko nung isang araw. Siguro meron naglilibak sa akin na kumakain ako, nakakagat ko yung labi ko madalas. So guys, meron akong ibahagi sa inyo na salita sa umaga na ito. Kasi we are spreading the Word of God na pwede nating bigyan pagbulay-bulay sa ating buhay at pwede din nating bigyan tularan ito para sa ating buhay na pang-araw-araw, no? Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa panahon ngayon. So, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Kailangan natin hanapin ang ating pananampalataya at ang Panginoon. Hindi natin hahanapin yung anumang material sa buhay na sa mundong to, kundi hahanapin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos may buhay, may kagalakan, kasiglahan, at buhay na walang hanggang iibibigay niya sa ating buhay. So guys, meron akong babasahin sa inyo, Pilipos. Ang Pilipos ay isinulat ni Pablo nung panahon siya ay nakakulong. Isinulat niya ito, ang sulat ni Pablo, ito ay para sa isang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Sinulat niya ito nung habang siya ay nakakulong. So, binabasa ko ang buong Pilipos, guys. So, parang mayroon nangungusap sa isip ko. Dito sa chapter 3, mula 1 hanggang verse 10. Babasahin ko na yung buong buod, guys, para maintindihan natin. Kasi pag once na nag-share ako ng isang verse lang, so parang hindi natin makuha yung story doon. So, babasahin ko yung buo para natin maunawaan, no? So, dahil dito may pinahihiwatig si Pablo sa atin na pwede natin sundan at gawing halimbawa siya sa ating buhay. Bilang isang Kristiyano, ang tunay na pagiging matuwid. So dito pa lang, guys, sikapin natin maging matuwid. Pero walang matuwid. 'Di ba? Walang matuwid, kundi ang matuwid lamang ay ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Hindi mo sukat maunawaan ang salita ng Diyos. Pero maunawaan mo ito kapag sa habag niya at biyaya ng Panginoon, wisdom na ibigay sa iyo at understanding ibibigay niya sa iyo. Maunawaan mo ang salita habang ito'y binabasa natin. So, sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-iingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y taong naghihiwa ng mga masilang bahagi ng kanilang katawan. Tayo ay hindi sila ang tumatanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki ko
mamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. At hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay sa mundo. Hindi tayo umaasa sa mga pisikal, di ba? So guys, ito ang sabi dito. Ipinagmamalaki natin ang ating buhay kay Kristo. Kaya mo bang ipagmamalaki ang buhay mo kay Kristo? Ako kaya kong ipagmalaki, guys. Kasi marami nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam ngayon kung nasaan ako or buhay pa ba ako ngayon, hanggang ngayon, kung wala ako sa Panginoon. No? Dahil ang makasalanan ay mahal ng Panginoong Yesus. So, alalahanin natin yun, guys. Kaya kapag makasalanan ka, gumagawa ka ng masama, dito sinasabi, huwag nating mag-ingat tayo sa mga taong asal tao. Sinasabi ito ni Pablo, guys. Ito ay sinasabi niya sa mga Kristiyano, katulad ng isang mananampalataya na nakakilala na sa Diyos. Ito ay sinasabi ni Pablo, yung mga tao pang hindi nakakilala sa Panginoon, na sinasabihan niya yung mga Kristiyano na mag-iingat tayo sa mga ganun tao. Kasi, andun yung mga paalala ni Pablo. Sabi niya, ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga physical na bagay. Alam, ako guys, na-experience ko to, yung pag-iisip na ganito. Kahit sa nanay ko, sasabihin ko sa inyo, totoo. Totoo ito, nakikita ko sa nanay ko. Hindi siya nag-ano na wala kaming bahay mula nung kami ay nagkaisip na ang bahay namin ay hindi buo. Walang bintanang takip, walang pintuang maayos. Sira ang pintuan sa gabi, natutulog kang. Hindi sarado yung buong bahay namin. Na minsan nag-iisip ako na paano kung pasukin kami ng masasamang tao dito. Pero sa pananampalataya ng nanay ko, guys, napakataas. Ako lang nag-iisip ng ganun nung bata ako. Pero habang tumatanda ako, guys, tumataas yung pananampalataya natin sa Panginoon na kahit anuman ang masasama nangyayari sa mundo, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot matulog sa gabi na bukas yung bahay mo, bukas yung pintuan mo, sira yung pinto mo. Dito sinasabi na hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay dito sa mundong to. Nabubuhay ka dito sa mundo para kumita ng pera. Nandito ka sa Europa para magtrabaho, para maghanap ng pera, para sa pamilya, para sa paggawa ng bahay mo sa Pilipinas, no? Pero alam mo guys, naiisip ko yung ganitong bagay. Habang binabasa ko, naiisip ko na naman ang Pilipinas. Kasi nung nakaraan lang, nangyari sa Cebu, yung paglindol. Sabi ko, kung may bahay ka na magandang bahay, halagang milyones yung bahay mo, wala na, was out na. Pero guys, ito pakinggan natin sinasabi ni Pablo. Ang totoo, ako may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya'y may katuwirang umaasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako, excuse me, ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa utusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inuusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin.
Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Diba guys? Sa mundong to, sabi niya, ang mga bagay na pinapalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Kung noon ang bahay ay ibinibigay mo ay isang halaga na ginawa mo, pinaghirapan mo sa ibang bansa, naging isang OFW ka para pumili ng bahay. Guys, ako wala talaga akong bahay. Hindi ko alam, minsan sabi ko, tinatanong ko sa Lord, sabi ko, Lord, katulad nitong mga nakaraang araw guys, nandito habang nasa bus ako, lagi ko, nasagot, naisip ko, sabi ko, Lord, bakit ako wala akong bahay? Hindi ako malungkot na wala akong bahay guys, hindi malungkot sa puso ko. Kasi may ipinapahiwatig ang Panginoon sa akin. At nakita ko yung sagot na yon. Ang sagot ng tanong ko, sabi sa akin, Mika, kaya ka walang bahay. Kasi alam ko na kapag may bahay ka, darating kasi yung panahon, nahuhugasan ko ang Pilipinas. So hindi ko masasabi yung bahay mo na yun ay hindi ko masasabing hindi ligtas. Alam mo, nandun sa aking isip na yung ganun ang sagot sa akin. Sabi ko, oo nga naman. Siguro nga, ipinagkaloob mo na hindi ako magkaroon ng bahay. Kasi, hindi ko masabi kung ang bahay na yun, hanggang ngayon, bahay pa rin. Kasi sa dami-daming mga sakuna na dumadating sa Pilipinas, baha, bagyo, lindol, sunog. No? So, nagpupuri ako sa Panginoon guys, mag-isa na nasa bus ako. Sabi ko, Lord, thank you kasi ikaw talaga ang nakakaalam ng mabuti. Alam mo talaga kung ano yung plano mo sa isang tao. Alam mo talaga kung ano ang magandang plano mo para sa iyong mga anak. So, sa pagpatuloy guys, sabi ko, ang bahay, pera, kung ito lang ang isang bagay kaya ka nabubuhay sa mundo, kung nabubuhay ka sa mundo, hahanapin mo ang pera, ang paggawa ng bahay, ang pagbili ng lupa, ang pagbili ng investment, ang pag-create ng mga material na bagay sa mundo, guys. At hindi mo uunahin ang paghanap mo sa Panginoon. Lahat yan lilinisin ng Panginoon. Lahat yan aalisin ng Panginoon sa iyo. Pero kapag unahin natin hanapin ang Panginoon sa buhay natin at hindi ang material na bagay, guys, ililigtas ka ng Panginoon. Ilalagay ka niya sa isang lugar na kung saan safety ka. Ilalagay niya yung mga pamilya mo sa lugar na kung saan safety sila. Ilalagay niya ang buong pamilya mo sa isang lugar na kung saan ligtas sila sa mga baha, lindol, mga sakuna na dumadating sa mundo. So, di ba, ang sarap isipin na ang Panginoon ay nagliligtas sa atin. Kaya, sa pagpatuloy ng pagbabasa, ngunit dahil kay Kristo, ang bagay na pinapalagan ko ngayon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo.
Itinuturing daw ni Pablo na isang basura ang lahat ng mga bagay na material na nung unang panahon ay binigyan niya ng kabuluhan. Pero ngayon daw dahil sa kanya, lahat ito'y basura na. Kahit guys, kung ikukumpara natin ang panahon ngayon sa realidad nating buhay, sa mga darating na panahon ngayon, katulad ng nangyari sa Cebu, katulad ng mga pangyayaring hindi maganda sa Pilipinas, or saang bansa ka man ngayon guys, nananatili. Kapag ang kalikasan nagsabi at ang kalikasan nagalit sa isang bansa, dahil ang Lord hindi natutuwa sa isang bayan kapag lahat ng tao puro kapigatian sa puso. Katulad na lang sa Pilipinas guys, nangyayari sa atin ngayon, politics. Nagagalit ang mga tao, umiiyak ang mga tao, nalulungkot ang mga tao. Ang mga tao, Kristiyano o hindi, nagkakaisa para sa government. So ano ang sabi ng Panginoon guys? Hindi natutuwa ang Panginoon sa atin ng ganun, na nakikiisa tayo sa politics. Tapos mag-create tayo ng galit sa ating puso. Kaya dapat, alam mo guys, nung nakaraang Sunday, ganito, ako'y nag-rally, nakisali sa grupo. Dahil nga, hindi ko masabing baka Duterte ako. Hindi ako maka Duterte, neutral ako na tao. Neutral ako. Gusto ko si Bongbong, gusto ko si Duterte, gusto ko si Pinoy, gusto ko yung mga nakaraang presidente noon. Pero ngayon ako nagkakaroon ng tunay na pag-iisip. Dahil tumanda ako, nang nagiging 40 years old ako, it's a new life na, it's new begin. Diba? Pag sabi nga, pag 40s age, you are the new begin. Diba? Magbabago yung pangunawa mo, magbago yung pananaw mo, magbago yung pag-iisip mo, magbabago lahat ang takbo ng puso mo. So nakikita ko na malinaw. Guys, nakikisali ako. Pero habang nagpe-pray ako doon sa rally nung nakaraang linggo, talagang iniingatan ko yung puso ko. Lagi ako nagsasabi sa Panginoon habang nakikisali ako sa grupo. Sabi ko, Lord, huwag mong alisin yung love sa puso ko. Huwag mong alisin. Huwag mong takpan ito ng galit. Na porkit galit ako kay Bongbong, paiiralin ko yung galit ko. Katulad ng ibang nagrarally doon na inuusig niya si Bongbong, inuusig. Kung mayroon akong masasabi, sasabihin ko in a nice way. Hindi yung ipakita ko sa mga tao na galit din ako. Kasi di ba sabi, hindi tayo isang malinis na Kristiyano guys. Hindi tayo sinasabi natin we are perfect. Pero gawin natin isang mabuti in a nice way na lagi natin ilagay sa ating isip at puso na we are a Christian. We are a good example for each and everyone na nakapaligid sa atin. Hindi man nila kilala na tayo Kristiyano. Pero bubusila kasi yun sa ating pagkatao. Sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? Magniningning ka, hindi sa iyong mga gawa, hindi sa kung anumang pinatunayan mo sa mga tao, kundi magsasariling magkukusang ningning na lang yun. Bahala na ang Diyos nun sa'yo. Basta, you need to make sure na yung puso mo ay kung ano yung puso mo pa rin. Alam mo guys, nandun ako sa rally, may isang babae doon, nagalit kay Bongbong. Oo, bakit ka nagrarally? Kasi galit ka kay Bongbong. Hindi ganun yung motibo ko eh. Magsasabi ako ng ganito, resign Bongbong. Ganun, pero hindi ko siya uusigin. O minsan guys, nadadala tayo ng damdamin, nakakapagsabi tayo. But we need to make sure guys na hindi yun talaga yung
Hindi yun talaga ang nais natin. No? Kundi, ano man, magiging example pa rin tayo sa iba. Ganon siya. Kaya ito, sabi dito, yung dating pinapahalagan mo, ngayon ay basura na. Daming umiyak, nakita ko sa video guys. Umiyak kahapon, nung Biyernes ng gabi na puyat ako. Kasi siguro sa nangyari sa Cebu, late na nilang, after ng lindol, tsaka pa lang sila mag-upload ng mga video. Ang daming umiiyak, ang daming tumatawag sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay hindi kilalanin ng Panginoon. Kaya, habang tayo'y nasa mundo guys, sikapin nating hanapin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi para maging perfect ka sa pagbasa nito. Binabasa natin ito para makita natin ang ating purpose sa mundo, ang ating mga kasagutan sa ating mga tanong. Binabasa natin ito para ito'y magkaroon tayo ng kaalaman sa mga Kristiyanong maraming simbahan ang tumayo ngayon, ang nakatayo ngayon, na hindi tayo maligaw sa landas na ating pinupuntahan, hindi tayong aakitin ng iba. Kasi kung independent ka sa Panginoon guys, kung independent ka nagbabasa ng Biblia, independent ka rin sa Panginoon. Hindi kailangan ng kaibigan mo, dalhin ka dito, dalhin ka doon. Kung ano yung pananampalataya na mayroon sila, go ahead, yun ang pananampalataya mo. I respect that. Pero yung pananampalataya ko ay ayon sa pananampalataya ng Panginoon. Kung ano yung mistake ng pananampalataya ng kapwa ko guys, I respect that. I don't say anything. Nire-respeto ko yan above them. Pero ako'y independent. Ang aking pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung ano ang pananampalataya ng Panginoon, yun ang aking sinusundan. Hindi ako nakasunod doon sa kung ano ang doktrina ng simbahan. Andun ako, kailangan ko yung simbahan guys, pero I don't follow their doctrine. Kasi sabi ko, ang doktrina ng Panginoon yun ang sinusunod ko. Kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Na dito guys, marami kang mababasa na hindi rin maganda. Na sinasabi ng Panginoon na inahintulad at pinapaalala ng Panginoon sa atin. Pero alin ang sundin mo dito? Yung maganda lang na ginawa ng Panginoon. Diba? So, sa pagpatuloy ng pagbabasa. Sana ba ako? Ito. In a verse 9, sabi dito, at lubos na makipag-isa sa Kanya. So, balikan natin yung verse 7 guys. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na ipinapalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkikilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Maraming kautusan ang Panginoon dito guys. Pero sundin natin ang the main command ng Panginoon dito. Dito mo mababasa ang unang command ng Panginoon. Guys, sa Biblia. Pag sinabing, huwag kang kumain ng baboy. That's command. Pero ang sabi ng Panginoon, marami kang bigyan ng tahi-tahiin mo ang mga salita dito ng Panginoon. Huwag kang kumain ng isdang walang kaliskis.
Huwag kang uminom ng soft drinks kasi masama yan. Di ba may iglesia na gayon, hindi umiinom ng soft drinks. Hindi kumakain ng baboy. Hindi kumakain ng isda, may kaliskis. Pero guys, meron ako itong ikwento sa inyo. Hindi ka nga kumakain ng isda ng may kaliskis. Hindi ka nga kumakain ng baboy. Tanawin mo yung puso mo. Kasi kung hindi mo kinain ang baboy at ang isda na may kaliskis, kung ang pag-uugali mo naman ay kasing ugali ng baboy, wala ring pagbabago sa buhay mo. Diba? So ito guys, ang mga teaching ko ay pagbabago. So ito, no? Ito kasi ay tinitingnan ko in realidad sa mga panahon natin ngayon. Kasi sa panahon noon guys, sa panahon noon, nung nakakilala ako sa Panginoon, I was second year, third year, fourth year. Sa high school na yan. Dahil na nakakilala ako sa Panginoon, hindi rin ako kumain ng baboy. Hindi rin ako uminom ng soft drinks. Hindi rin ako kumakain ng isda na may kaliskis. Maalala ko ito. Pero nung panahon nang hindi ako kumain ng baboy, guys. Hindi ako kumain ng baboy, pero hinugasan ng Panginoon ang lahat ng pagkatao ko. Hinugasan niya ulit ako mula nung bata ako hanggang sa nakilala ko ang Panginoon. At tuloy-tuloy ako sa iglesia na aking nasundan na yon, na ang daming nagbago sa pagkatao ko. Isip, puso, binago ng Panginoon sa akin. Tingin ko nga noon, talagang buong pagkatao ko, hinugasan ako ng Diyos. Ginawa niya akong bago. Doon ko nakilala sa sarili ko guys na ang Panginoon, kaya niyang hugasan ka sa mga kasalanan mo. Dahil nung ibinuntis pa tayo ng magulang natin sa kaniyang sinapupunan, tayo'y makasalanan na guys. Dahil ang magulang natin ay nagkakasala sila. So yung pagkakasala nila ay tayo na rin ang nag-a-adapt nun. Tayo na rin ay nakakakuha ng kasalanan nila. So sa sinapupunan pa lang ng katawan ng magulang natin, tayo'y may kasalanan na guys. Nung panahon, ito'y real story. Real story ko to. Nung panahon, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, together with my cousin. Shout out sa iyo. Shout out sa cousin ko. Si Rowena Umiling Manato. Kasama ko yan. Siya noon. Sana mapanood niya to. Yung video ko. Nung panahon ako nakakilala sa Panginoon, guys. When I was second year, going to third year, dito ko nakita sa buhay ko na hinugasan ako ng Panginoon. Fulfilling yung paghuhugas ng Panginoon sa pagkatao ko. Hinugasan ako ng Panginoon. Binago niya yung puso ko. Doon masasabi kong hindi ako kumain ng baboy. Pero ang puso ko, tunay na puso ng Panginoon guys. Binago ng Panginoon. Namimiss ko yon. Kasi yung puso ko noon, tsaka ngayon, ay nag-iba na. Kaya wag natin sasabihin na kapag isa kang mananampalataya, ay kung binago ka ng Panginoon noon, dapat ikukontinue mo yun. Pero guys, maraming nangyayari sa mundong yun. Sa mundong to, nagbabago rin ang ating pananaw. Nagbabago din yung puso natin. Kaya ang sabi sa Bible, continue seeking God. Continue, dito sinasabi ni Pablo, hindi niya sinusunod ang kautusan. Ang sinusunod niya, ang tanging hangarin ko, ang lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa
sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya niya. In verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. 11. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So, ito guys, iyon ang sinabi ni Pablo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa paghihirap at magiging katulad niya sa kanyang kamatayan. So guys, mayroon ako example sa inyo. Akala ba, ako ranas ko yan. Ranas ko. Ito pa guys, meron bang, habang nagbabasa ako nito, maraming nangungusap sa isip ko. Ang pagiging ministry sa isang simbahan. Katulad ko example, matagal ko nang magiging isang ministry, magiging isang bahagi ministry sa simbahan guys. Pero ano ang nagpipigil sa akin? Inaalagaan ko ang pagkilala ko sa Panginoon. Kasi ngayon kilala ko ang Diyos. Kapag nandun ako sa simbahan at nakikiserve ako doon sa simbahan na gusto nilang iserban mo, tinatawag ministry sa isang simbahan. Hindi ako tagapag-upo lang guys at tagapagpakinig ng salita ng Panginoon. Ang pagbibigay, ang pagtulong sa kapwa ay ang sabi ng Panginoon, that is your ministry. Hindi ibig, magaling, masabing, hindi masama. Ang pagiging kumanta sa pulpito. You have a good voice, gamitin mo yan in a good way. You have a good voice. Magaling kang kumanta. So, magbilang ka sa ministry. Pero guys, itong paalala ko, you need to make sure na yung pananampalataya at pagkikilala mo sa Panginoon na hindi magbabago. Akala ba natin ang lahat ng pastor, lahat ng pastora, sa pagkilala ng Panginoon, dinanas din nila ang dinanas ko. Yung paghuhugas sa kanila guys, na hinugasan sila ng dugo ng Panginoon, nagbago ang pagkatao nila, nagbago ang ganito nila. Akala mo ba sa habang buhay na sila'y naglingkod sa Panginoon, akala mo ba ang puso nila ay umaayon sa ganun na parang tubig na mahina ang daloy? Na akala mo ba isang tubig sa dagat na walang malakas na alon? Na parang akala mo ang ganda ng daloy ng tubig? Akala mo ba yung puso nila ay pantay lang lagi yun? No. Parang ano yan guys, gumaganon. Bumababa, umaakyat, bumababa, umaakyat. Ganon din. Ganon din ang mga pastor na yan. Hindi yan sila tunay na malilinis, hindi yan sila they are seeking God as well. They are seeking God too. Kasi alam nila na hindi ganun ayon ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Minsan they up and down. Kung ano yung dinadanas natin sa ating pananampalataya, ganun din ang dinadanas ng mga yan. Lumalamig, umiinit, lumalamig, umiinit. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Dumapa ka man, babangon ka ulit. Dumapa ka man, bumangon ka ulit. I am here. My hands is a very wide to hug you and help you keep up. Get up again. So, keep continue seeking God. Lalo na ngayon, sabi ni Pablo dito,
gusto niyang makikilala. Lubusan niyang makilala si Kristo. Hindi yung mga material ng bagay. Hindi yung pagkita ng pera. Oo guys, pera is very important. Pero wag mong gawin ang pera na iyong santo. Wag mong gawin ang pera ay yun ang magiging idol mo. Dapat ang Panginoon pa rin ang number one na pinaka-idol natin sa lahat. Ako guys, alam nyo, marami akong kwento. Marami akong testimony. Nung panahon na ako nagpautang ng pera, andito sa puso ko. Lagi, inaalagaan ko yung puso ko. Ano ang create ng pagpapautang ko? Marami akong kwento guys. Marami akong ginawa na tinitingnan ko yung buhay ko na may pagbabago ba. Hindi yung buhay mo, yumaman ka dahil nagpautang ka. Hindi ganon. Tinitingnan ko yung takbo ng puso ko at ang pag-iisip ko. Ano yung nagiging create nito? Ang pagpapautang ko ay nag-create ng galit sa akin, pagkainis, pagka-burdens, pagbabago ng puso ko. Tinitingnan ko yun. Tinatanong ko sa Lord, Lord, kung talagang ito lang naman ang bunga, better na itigil ko na. Sunod, tinigil ko yung pagpapautang. Pag once na nag-asa ko sa Panginoon, Lord, gusto ko magpapautang. Sabi ng Lord, sige, gawin mo. Di ba? Sabi niya, sige, gawin mo. Parang isang ano lang yun eh. Parang nangyari kay Job. Ano ang nangyari kay Job? Sabi niya, sabi ng Diablo kay Jesus, sabi niya, Panginoon, itong lingkod mo mayaman, nasa kanya na lahat. Sabi niya, okay, sabi ng Panginoon. Sabi niya, sa tingin mo ba, kapag nawala na lahat yan, sa tingin mo ba, mananampalataya pa rin siya sa'yo? Sa tingin mo ba, magiging tapat pa rin siya sa'yo? Sabi ng Satanas kay Jesus, kay Job. Sabi niya, sige, pinahihintulutan kitang usigin mo siya. Ngayon, pero wag mo siyang galawin ng kanyang katawan. Wag mo siyang patayin. Sabing ganun ng Panginoon sa Satanas. Sabi niya sa kay Diablo, kausap niya si Diablo, sabi ng Panginoon, sige, papayagan kita. Yung communication niya sa Diablo at yung communication ng Diablo kay Jesus, tinitingnan nila doon kung si Job ay magiging tapat kapag nawala lahat ng kanyang ari-arian. Magiging tapat ka pa ba sa Panginoon kapag wala na ang ari-arian mo, nawasak na yung bahay mo dahil sa lindol nangyari nung nakaraan? Magiging tapat ka pa rin ba sa Panginoon? Dapat nandun yung realization natin na yun guys. Alam mo guys, yung buhay natin, kung makulay ang buhay mo, nakikita mo si Job sa buhay mo. Ako nakikita ko si Job sa buhay ko. Kasi once na ako naman baliktad kay Job. Kapag wala ako something, andun ako na talagang lumalapit sa Panginoon. Kapag nandoon na ako, minsan naiisip ko na parang nagiging malamig ako sa Lord. Pero guys, ito ang realization ko. Sabi ko, Lord, ayoko na maging ganito ako. Kailangan kung anong wala ako, kung nandun ako taimtim sa'yo, dapat kung nakuha ko ang isang bagay, maging taimtim pa rin ako sa'yo. Yun ang wino-workout ko ngayon guys. Wino-workout ko yan sa pananampalataya ko. Na kapag mayroon ako, wino-workout ko pa rin na nandun pa rin ako sa Panginoon. Minsan hindi madali. But these things na kailangan mo, you have to final say. This thing na mayroon masasabi mong, this is the final destination. Dapat, ito yung wino-workout ko guys. Na kapag mayroon ako, dapat
mainit pa rin ako sa Panginoon. Kasi kapag wala ako, talagang mainit ako sa Panginoon. Kapag wala ako, nung nasa Taguig kami guys, marami akong kwento. Nung nasa Taguig ako, walang-wala akong pera, walang-wala na ako. Naglalakad kami papunta sa simbahan. Naglalakad kami kasama ng mga anak ko. Ito yung real story. Naglalakad kami. Malayo. Medyo malayo Pero ang sabi ng isip ko, sabi ko, Lord, diba sabi mo, ang anak mong nagsasakripisyo ay pinagpapala mo. So then I will sacrifice. Nananampalataya ako sa Panginoon. Nananampalataya ako sa Panginoon. When I was, guys, bumalik ako mula Singapore hanggang Pilipinas. Siyempre, marami kang dinanas dun sa Pilipinas. Ilang milyon ba ang baon mo nung umuwi ka sa Pilipinas? Mauubos yun. Tapos, ayun, doon ko nakita ang pagpapala ng Panginoon. Alam mo ba, talaga naman nagkameron ako, nagkaipon ako, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Nananampalataya kami sa Panginoon kasama mga anak ko. Andoon na talagang uminit ako sa pananampalataya ko sa Diyos. Nagbalik loob ako sa Panginoon. Kasi when I was in Singapore, talagang buhay ko up and down. Nawala ako sa Panginoon. Kaya, pag ganun ang buhay natin guys, pinapalo tayo ng Diyos. Depende sa pagpapalo. Kung anong pagpapalo ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Naranasan ko ang pagpalo ng Panginoon. Kaya kapag pinalo ka ng Panginoon, anong sasabihin? Lalo na't Kristiyano ka, nakakilala ka na sa Panginoon. Sasabihin mo, ikinukurik ako ng Panginoon. Dahil alam ko at alam ng Panginoon na hindi na maayos nasaan akong mundo ngayon. So, nung after ng sakripisyo na yun guys na ginawa ko, talagang andoon. Bumalik sa akin ang siksik-liglig na umapaw na kung ano ang nangyari kay Hope guys, ay ganun na nangyari sa aking buhay. Nawala ang lahat, pera, relasyon ko sa mga kapatid ko, relasyon ko sa mga taong nag-usig sa akin, nawala sa akin lahat yun. Pero nung nagsakripisyo ako sa Panginoon at talagang taimtim akong nananampalataya sa Kanya, talagang binalik sa akin ang pera ko, kung ano yung nawala, higit pang ibabalik sa iyo ng dubli-dubli katulad ng nangyari kay Hope. Ando na nagkaroon ako ng maliit na negosyo sa Taguig. Nagtitinda ako ng mga damit. Nagtitinda ako panahon ng COVID. Sino magsasabing panahon ng COVID ay sabi nila, ay COVID ngayon, walang negosyo. Pero bakit ako nagkaroon ng konting negosyo ng panahon ng COVID? Nagkaroon ako ng mga tinda-tindahan ng panahon ng COVID. Nagtitinda ako ng mask, nagtitinda ako ng mga kung ano-ano. Pinagpala ang lahat ng yun. Ibanilik sa akin yung ipon ko, ibinalik sa akin hanggang sa naging tuloy-tuloy na. So, hindi man ganun kakayaman, pero ipinakikita ng Panginoon na kung ano yung nawala sa'yo, yun ay ibabalik ng Panginoong Diyos Ama sa atin. Tulad ng nangyari sa buhay ni Hope. No? Na lahat, na-was out ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Kapag bumalik ka sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon yun. Higit pa doon. May mga bagay lang siguro tayong hindi nakakamtan. Pero darating ang panahon, ang Panginoon pa rin ang magbibigay sa iyo ng magandang plano na kung nandito ka sa ibang bansa, inahanap mo lamang ay pupunta ako sa ibang bansa kasi kailangan kong bumili ng bahay, kailangan kong
makaipon, kailangan ko mag-ipon para sa aking retirement. Dapat yan guys ay balance. Hindi mo ialis ang Panginoon sa buhay mo. You are looking for it, but the center of this is our God, Jesus Christ. Is the center of this is our God, Jesus Christ. Hindi natin to gawing isang idol sa ating buhay na yung ating pananampalataya ay kakalimutan na natin. We are seeking our home. We are seeking our money. We are seeking our money for retirement. But this is all things. This is the center of God. The Lord pa rin ang magiging sentro ng lahat ng ito guys. Pananatilihin natin na Jesus is a center of our life pa rin. For seeking a work, for seeking for things in this world, you know? So, di ba sabi nga, to make sure na hindi tayo ililihis ng landas nito. To make sure na hindi tayo ililihis ng kung ano nito. So, make sure natin yung puso natin at isip natin na hindi tayo ililihis nito. Make sure natin na yung puso natin nasa Panginoon pa rin. Ang yung pagpapautang ko, kung itinuloy ko yon, tapos yung pagbabago ng puso ko, hindi ko alam kung nasaan na yung puso ko ngayon. Baka yung puso ko ngayon ay bitterness, paggalit, pagkainggit, pagkaselos, pagkagalit sa kapwa, away-awayan. Yun na yung puso ko ngayon. Diba? Pero lagi ko itinatanong sa Lord, iba na yung puso ko, Lord. Itigil ko ito. Hindi ko kailangan ng maraming pera. Ang kailangan ko, ang buhay ko ay payapa sa iyo, na naglilingkod sa iyo. Kailangan ko, patuloy kang makilala. Patuloy kang, katulad ng sinasabi dito sa Efeso 3, katulad dito sa sinasabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako na may muling bubuhayin muli sa kamatayan. Ito sa verse 10 guys, sinasabi niya, ito rin ang sinasabi ko, hangad kong makilala ang Panginoon palagi sa buhay ko. Kung hindi ko hangad na makilala ang Kristo palagi sa buhay ko, tinuloy ko yung pagpapautang na yun dahil marami akong income. Maraming income sa akin guys. Ang bilis kong makahanap ng income. That is another source of income for me. Dahil in-ask ko yun sa Lord. Sabi ko, Lord, I have something money here. Nag-iisip ako ng another source of income. Na kahit nagtatrabaho ako dito sa Barcelona guys, gusto ko kahit na nagtatrabaho ako, it's working my money for me. Kahit na nagtatrabaho ako, naglilinis ng mga bahay, I will use my money to work for me. Ito yung nasa isip ko. At then tinanong ko sa Lord, Lord, I want this money to work for me, to help work for me. Pero habang ginagawa ko, andun na. Habang ginagawa ko, tinitingnan ko yung puso ko guys. Kasi nandun na niningil ako, nagagalit na ako sa kapwa ko. Andun na niningil ako na nasisira na yung relasyon namin. Kasi, hindi naman sila magaling magbayad. Hindi naman sila mayroong mangungutang na utangera. Mayroong nangungutang na magaling magsinungaling. Uutangan ka lang kasi yun na talaga ang kailangan nilang utangera na talaga sila. Pero hindi sila tapat dahil nangungutang sila, dahil kapos sila. Nangungutang sila dahil yun ay habit na nila. Kumbaga nakaugalian na nila, naging love na nila yung pera. Marami akong nakita dito guys na mga bagay na nai-apply ko sa buhay ko. Nangutang ang isang tao because they not need money. Because hindi lang kailangan nila yung pera. Tinatanong ko sila, bakit kailangan mo ng pera? Ang vision ko sa pagpangungutang ko is to help people. To help you, but you need to save your money too. Hindi kita ipauutangin para ibaon kita sa utang.
Gusto kang mangutang ka ngayon, for the first time, bibigyan kita. Pero habang may utang ka, sisikapin mong nag-iipon ka rin para hindi ka na mangungutang ulit. Kung ako ang utangera, ako ang nagpapautang guys, I lend my money to the people. Kung ako ay masama ang purpose ko sa pera ko, dahil kumikita naman ako, sige pautangin kita ng pautangin. I was there to use my money to teach their financially literacy and to teach their how to manage their income, to teach them how to ipon. Hindi ko sinasabing, sige mangutang lang kayo ng mangutang sa akin. Kasi ang purpose ko ay, si Kristo pa rin ang hinahanap ko. To use my money to the people. Yun din ang nangyari sa akin. Kaya, tinigil ko na yung pagpapautang ko kasi nakikita ko iba na yung kalusugan ng puso ko. Hindi siya malusog sa kabutihan ng Panginoon. Ito'y malusog sa galit, sa pagkainis, sa pagkasumbat, sa pagkabitterness. Ito'y malusog sa ganito. And then, inalis ko na naman. Workout na naman ako sa Lord. Binago ko na naman ang puso ko. And then, this is it. Yung puso ko ngayon, malusog. It's not really a red heart. But there's something na kailangan mo pang gagamutin. There's something na kailangan ko pang gamutin siya. And then, pakainin ng Word of God. So, guys, kayo ba? Ano ba ang puso natin? Ano ba ang puso mo? There's something wrong to your heart? There's something wrong to your mind? Ask yourself, guys. Ask this sa ating sarili. Tanungin natin ang ating puso. Anong puso meron ka? Puso ko. Tanungin mo sa puso mo. Puso ko, anong meron ka? Puso ko, anong puso na meron ka? Huwag natin tanungin ang ating kapwa. Maaari siguro nating tanungin ang kapwa natin when in a good way. Depends on their story share. Depends on so, katulad nung client ko, sabi ko, kamusta naman yung feelings mo? Kasi yung client ko sa Barcelona Sands, he is a divorce. So ako, ganun din. So, pag nagmi-meet kami sa bahay niya guys, we are sharing sa aming buhay. Tinanong ko siya, kasi mayroon, siya dito isa siyang employer. So, mayroon siyang negosyo dito sa Barcelona. So, how's your feelings? Tinanong ko siya. Sabi ko, kung ako'y tatanungin mo kung ano yung feelings ko, ayos lang ako. Feelings ko, inaalagaan ko pa rin. I put the center of God pa rin. Kahit na minsan nagbabago, dala ng stress, mga pagsubok. But, keep continue na gagamutin natin lagi yung puso natin, no? So, sa muling pagbabasa, sa ulit na pagbabasa guys, ito ang reminder ko sa inyo. Sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin muli sa kamatayan. Umaasa ka bang buhayin ka? Guys, ito yung sinasabi, is not in the realidad na ikaw mamatay tapos mabuhay. Ito ay sa isang kasalanan na ginawa mo. Huhugasan ka ng Panginoon and then bubuhayin ka niya sa muling pagkabuhay. That means, kung ang kasalanan mo, namatay ka na doon sa kasalanan mo. Nagpahugas ka sa Panginoon. Repent everything. Nagrepent ka. Sinurrender mo sa Panginoon lahat ng mga
mga pag-uugali. Kailangan lubos sa puso mo na sinurrender mo lahat ito. Kung gusto mong maranasan ang muling pagkabuhay sa Panginoon, guys, you repent 101% to your life. Repent. Kung gusto mong maranasan ang pagyakap ng Panginoon sa iyo, gusto mong maranasan ang banal na espiritong kumikilos sa iyo, gusto mong ma-encounter ang Panginoon sa iyo, buhay na kaya mo kanyang baguhin fully from head until your toe, gusto mong maranasan to, repent 101%. I'm not saying 100 lang. I want to tell you guys 101%. Repent. If you want to repent, Jesus, repent everything. Sa Panginoon walang judgmental. Hindi kayo judge. Ako guys, I repent. Nagre-repent ako sa Panginoon. Kasi patuloy ako nagkakasala. Patuloy ako nakakapagsalita na hindi maganda sa aking kapwa. Nagre-repent ako sa Lord. But you are saying in a bad way something. Nagagasip ka. Nagsasalita ka against sa iyong kapwa. Hindi ka nagre-repent sa buhay mo. You are still doing like this. Hindi ka nagre-repent. Yun ay hindi nila alam kung paano maghingi ng repentance sa Panginoon, guys. Repent everything. Ipagpatawad mo sa Panginoon yan. In a whole heart, in a whole strength, in a whole soul, i-repent mo, Lord. Lord, I will repent. Humingi ako ng kapatawaran, Ama. It's not only for saying your tongue, but this is deep in you, guys, na nagre-repent ka sa Panginoon. And then, mararanasan mo ang pagyakap ng Lord. Nakikita mo ang pagbabago ng bawat bigkas na bibig mo. Nakikita mo yung pagbabago ng puso mo, guys. Ito'y danas ko. Kaya I will share to you guys that if you doing this, nangyari sa akin, mangyayari din sa iyo. Depende na lang kung paano ka magkikipag-usap sa Panginoon. Depende na lang kung paano mo i-repent ang buhay mo sa Panginoon. Depende na lang kung paano mo iso-surrender ang buhay mo sa Panginoon. Paggising mo sa umaga, iisipin mo kaagad ang paglilinis ng bahay mo. Iisipin mo kaagad yung ganito. Guys, nagbabago ako kapag kapiling ko mga anak ko. Kasi nagiging perfectionist ako sa mga anak ko. Gusto ko, nakikita ko sana yung mga anak ko na nagbabasa sila ng Biblia. Pagkagising nila sa umaga, I don't care sa lahat ng anumang bagay dyan sa loob ng bahay namin. Pero they are nothing. They are using the phone. So, dinibigyan ko sila ng assignment sa loob ng pamamahay. Pero kapag guys, ako mag-isa lang, everything I can do to God. Ayaw ko isipin kakain na ako. Ayaw ko isipin na maglilinis na ako. Ayaw ko isipin na ibang tao. Isipin ko muna si Lord. This is what you can do, guys. This is kung gusto mong baguhin ka, pag sinasabi mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko. Gusto mo automatic just click? Gusto mo maranasan yun? Gawin mo. It's your choice. Kaya sa pananampalataya at sa paghanap ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng freedom and wisdom. Binibigyan niya tayo ng freedom. Choice. Choice mo yan. Choice mo na ayaw mong danasin ng Panginoon. It's your choice. Choice mo yan. Pero choice ko makilala ang Panginoon sa buhay ko. Choice ko na makita ang Panginoon sa buhay ko na lahat ng problema ko siya ang nagsusolve. Oo, binibigyan ko ng solusyon ang problema ko. Pero madaling bigyan ng solusyon ang problema kapag kasama mong Panginoon na nagbibigay ng solusyon nito. Nasasabi mo, Lord, this is it? Natapos na? Napakabilis lang pala. O, diba? So, ayun guys, no? Muli, I'm not a perfect na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ako perfecto. Dahil hindi natin sukat akalain, hindi natin lubos maisip na, hindi natin, sabi ng Panginoon, hindi mo ako mapapantayan. So, hindi tayo kapantay ng Panginoon sa pagiging perfect niya. Because God is only one is perfect. Tayo
as a human person, as a human being, hindi tayo perfecto. Makasalanan tayo. Ako, I repent. Lagi ko sinasabi, ang lahat ng nangyayari sa buhay ko, hindi ko ikinahihiya i-share sa mga tao yan. Because sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, tapat ako. Ano yung kwento ng buhay mo? Huwag mo ikinahiya. Nag-asawa ka ng apam, may nangyari sa inyong hindi maganda, ikwento mo sa mga tao yan. Bakit mo itago? Kasi yan ang totoo. Basta tapat ka, totoo. Tapat ka kung ano ka naging asawa sa apam. Tumating na tayo sa apam, no? So, ang importante kasi dito is, tapat ka pa rin sa Panginoon, guys. Lahat na nangyayari sa buhay mo, to make sure na tapat tayo sa Lord. Hindi tayo nagkakasala sa Panginoon. Kasi ang Lord aalisin niya. Kapag tapat ka, aalisin niya sa'yo ang taong hindi tapat sa buhay mo. Dahil naging tapat ka sa partner mo, na yung tapat na ginawa mo in how many years, hindi siya naging tapat sa'yo, aalisin siya ng Lord sa'yo. Sasabihin ng Panginoon, this person is not deserving to be your part, to be your partner. Dapat, kaya ayun. No? So, marami pa akong isi-share sa inyo, guys. Kung sa buhay ko lang, hindi ko kailangan dumating pa sa ibang buhay ng tao para i-share ko sa inyo. Sabi ko nga, minsan sa sarili ko, sabi ko, bakit Lord, ayaw mo na lang akong gawing pastora, no? Pero sabi ko sa Lord, wala akong kakayahan magiging pastor. Sabi ko, pero kung ikaloob ng Panginoon na magiging pastora ako, sa baluktot ng salita ko, guys, sa pilipit ng dila ko, guys. Kapag ang Panginoon ang may gusto niyan, walang makakapigil niyan sa'yo. Dahil basa ako dito sa Biblia, guys. May isa siyang lingkod na hindi siya marunong magsalita. Ang sabi ng Panginoon, I am there to speak for you, to speak with you. Ako ang gagawa para magsalita sa'yo. Gagamitin kita. Ikaw lang ang instrumento ko para magsalita dun sa tao na yun. Pero ang totoo, ako pa rin ang nagsasalita. Kaya, pag binasa natin ang Biblia, guys, marami tayong mapupulot dito na to lift up ourselves, to encourage everyone, to yung magkaroon tayo ng lakas ng loob, pag-asa, makita mo ang iyong purpose sa buhay, makita mo ang lahat ng kasagutan sa mga tanong mo. Pag nabasa, tanong mo sa buhay mo, bakit ka nabubuhay sa mundong to? Ano ba ang nangyayari sa mundong to? Dito lahat ng kasagutan, guys, kapag nabasa natin to. Ito ay binili ko sa Pilipinas nung umuwi ako July. Ito'y bago dahil yung Bible ko andito pa rin, keep ko. Pakita ko sa inyo. Ito, Bible ko. Iisa lang sila nito. Ayan o. Isa lang yan silang logo. Ito, dahil ito ay talagang ito yata yung pinaka shout out yan sa Tipas Unida Church sa Taguig, sa Tipas Unida Church. Shout out po sa ating lahat. So ito yung Bible na nagmula sa kanila. Ito'y binigay nila to sa akin. Ito'y binasa ko lahat. Binasa ko na to. Ano nangyari dito, guys? Bakit napunit? Pinunit ito ng asawa kong Espanyol. Pinunit niya to. Pero dahil sa kapal nito, hindi niya ito napunit. Kaya mo bang punitin? Hindi mo ito mapupunit sa kapal nito. So, dahil hindi ko nababasa yung harap at ang likod, guys. So, bumili ako ng bago sa Pilipinas. Kasi nabuburden ako dito sa Bible ko.
Minsan ano ako, hindi ko mababasa yung gusto kong basahin. Pero may English ako, guys. Nagkakaroon ako ng burden sa aking Bible. So, kaya nung umuwi ako, talagang hindi ko makakalimutan. Lahat ko na lang kalimutan, wag lang ang pagbili ko ng Bible na Tagalog. Kaya nung pumunta kami sa Laguna, dumaan kami sa National Bookstore. Ito yung nabili kong Bible na Tagalog. So, dahil may English naman ako ditong Bible, so yun muna ang binabasa ko kung gusto kong simulaan. So, ito ang original ito yung pinaka-original kasi iba ang papel nito, guys. Makapal kasi ang papel nito, kaya siya makapal. So, ito ang kumbaga imitation. Kumbaga, ito pa rin yung niya. Wala pa rin nagbago naman dito. So, manipis lang siya. So, ito makapal. So, ini-encourage ko ang lahat na if you have a Bible sa bahay nyo, buksan ninyo, guys. Dahil kung ito ang Bible, ang makapagbukas ng inyong salita. Ang sabi nga, di ba, sabay, meron pa akong istorya sa inyo, guys. Di ba si Eva at Adan, inilagay siya sa Eden. So, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kainin yung punong kahoy na nandiyan. Kasi mabubuksan ang iyong mata kapag makain mo yan. Kasi yan ay makasalanang puno. So, natukso sila, diba, ng isang ahas para kainin ni Eva yung mansanas na yon. So, ibinahagi niya kay Adan. So, si Adan kumain. So, nung kumain sila, diba, nabuksan ang kanilang mata na bakit sila nagtatago, hubot-hubad, diba? So, ito, guys, is example. If you have a Bible in your home, open it. And then you will open your eyes, your mind, your heart in God Christ. Kaya ini-encourage ko ang lahat para magbasa nito. Kahit nga yung mga anak ko Sabi ko nga minsan, I'm tired. Kasi sabi ko, sapat na sa akin na nakakilala sila sa Panginoon. Sapat na para sa akin na nakilala. Nasasad ako, guys. Sapat na para sa akin na nakakilala sila sa Panginoon. Pero kapag magiging burdens sila para sa akin, at magiging yung pag-i-encourage ko sa kanila na bakit hindi sila nagbabasa ng Bible, bakit hindi sila lagi ko dinudulog sa Panginoon, Lord, kayo nang bahala kasi nakakilala naman na sila sa iyo. Kumilos na kayo sa kanilang buhay. Pero kung para magkariit pa ako ng galit sa puso ko, to always ask them na, bakit di kayo nagbabasa ng Bible nyo? Magbasa kayo. Kasi minsan, di ba, kailangan pa natin magalit sa kanila. So, ito, guys, is picture ng punong kahoy. Di ba lagi ko ini-example sa vlog ko na ang puso is look like a tree. So, the Bible is look like a tree. Di ba? So, ngayon ko lang to nabasa, ngayon ko lang to nakita. Kita ko siya, matagal na, pero bigla lang pumasok sa isip ko na lagi kong isinasabi sa vlog ko na a heart looks like a tree. When you put a good nutrients, they will grow a good fruits. So, pag hindi mo inalagaan yung puso mo ng good nutrients, hindi siya magka-create na magandang puso. Kapag hinayaan mo na bad nutrients na andyan, hindi mo inaalagaan, they will make a fruits with a bad fruits. So, ito yung napansin ko, guys. So, hanggang dito na lang at tayo manalangin ng sandali, no? Kasi we have a presence of God here. We have a Holy Spirit here in the midst of this reading. So, tayo manalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pagising sa umaga, Panginoon,
Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Ama. Lord, we are here to humble ourselves before you, to give ourselves to you, Lord Jesus. Sa buong maghapon, Panginoon, idinudulog namin sa iyo muli ang aming buhay, ang aming mga sarili, ang aming mga puso, Ama. Kayo ang pumagitna, Panginoon. Kayo ang maghugas sa aming buhay, sa aming mga puso, Ama, sa aming isip. Lord, humingi kami ng kapatawaran, Ama, at lalo na sa mga nakikinig, Panginoon, na naway maging buksan ang kanilang isipan, Ama, at na-encourage sila, Panginoon, na to read their Bibles, O God, or open their app on their phones, Panginoon, na masilayan nila ang banal na salita, Ama. We have many things to read in our phone, in a physical Bible, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga salita mo na amin na pagbulay-bulayan muli sa araw na ito. Naway, Panginoon, tumimo ito sa aming puso. Magamit namin ito sa aming mga buhay. Magamit namin ito bilang magbabago sa aming puso, sa aming isip, lalong-lalo na sa aming pagkatao, na kami magiging ilaw sa mundong ito, Panginoon, O God. Maging ilaw kami sa aming mga kaibigan, maging ilaw kami sa kanino man, O God, Lord. Makita nawa ang hindi ang aming mga sarili, Panginoon, kundi kayo ang makita sa aming buhay. Makita kayo bilang Panginoon na aming tagapagligtas, aming tagapagbago, aming tagapagbago ng aming buhay, ng aming puso, ng aming isip. Lord, salamat sa aming na pag-uusapan sa araw na ito, Ama. Maraming salamat sa iyong mga salitang ito. Dalangin ko, pagpalain mo ito, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mga taong nakikinig nito, Ama. Dalangin ko, ingatan mo sila at gabayan. Palakasin mo sila sa kanilang buhay, lalong-lalo na sa kanilang pagbabasa nito, Ama. Naway buksan mo sila ng kanilang pangunawa. Bigyan mo sila ng wisdom, Ama. Maunawaan nila ang bawat salita na kanilang nababasa, Panginoon, O God. Lord, salamat sa testimony na aking na-share sa aking mga kapatid, Panginoon. Dalangin ko ang nakikinig nito ay makita rin nila sa kanilang buhay yung mga testimony, at makita din nila, pangalagaan nila yung mga karanasan sa buhay nila, dahil ito'y karanasan na maipakita nila ang buhay nila na together with you, Lord. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Ikaw pa rin ang buhay namin. Ikaw pa rin ang kalakasan namin. Kayo ang provider namin. Kayo ang aming teacher. Ikaw pa rin ang nagbibigay sa amin ng kagalingan, O Ama. Lord, salamat sa lahat-lahat ng ito, Ama. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you for watching, guys, and salamat sa panonood, and God bless sa ating lahat. Happy Saturday sa lahat.